Wala na si Bato, tumakas na. O, pinatakas pala. Ayaw niyang sabihin pinatakas. Hindi man niya pinatakas kasi wala pa man warrant of arrest. Inarang ninyo yung warrant of arrest. Ayaw ninyong ipaserve. But anyway, mga kababayan, tingnan natin kung hanggang kailan magiging Senate President si Alan Peter Cayetano kasi inamin niya kanina na may napipintong kudita. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kanina si Senate President Alan Peter Cayetano nagpa-press con para pag-usapan yung impeachment at saka yung stage shooting. Nagalitan niya Mr. Maravillas ng sabing stage. Magalit pa siya. But anyway, napag-usapan na natin yon. Dito na tayo sa impeachment ni Sara Duterte. Nasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, pinirma na niya yung sulat addressed to House Speaker Faustino D. confirming the Senate's receipt of the resolution containing the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. At ang sabi, sa May 18, magkukonvince sila. Yan mga kababayan, kung siya pa yung Senate President. Wala na si Bato, tumakas na. O, pinatakas pala. Ayaw niyang sabihin pinatakas. Hindi man niya pinatakas kasi wala pa man warrant of arrest. Inarang ninyo yung warrant of arrest. Ayaw ninyong ipaserve. But anyway, mga kababayan, tingnan natin kung hanggang kailan magiging Senate President si Alan Peter Cayetano kasi inamin niya kanina na may napipintong kudita sa Senado. Ibig sabihin, yung minority malamang maging majority uli kasi wala na si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, lumitaw lang yon, pinalitaw niya para lang wrestlingin si Tito Sen. At malinaw mga kababayan naman, ang intensyon to shield Sara Duterte kahit mag-deny pa sila. Malinaw na mga tuta. Sabi ni Father Robert Reyes, mga tracing hudas. Yung pressure sa kanila, mga kababayan, ay lumalakas. Kahit yung business community, nanawagan na mag-convene agad sila bilang isang Senate Impeachment Court. 11 business and civic groups ang nanawagan po sa Senado na immediately mag-convene sila. At nakita naman po natin yung marcha sa Senado nitong mga civil society. So habang pilit na pinapakita mga kababayan ng Duterte Bloc sa Senado na politically motivated, di umano itong impeachment laban kay Sara Duterte, unti-unti naman pong nililinaw ng publiko na hindi po siya simpleng away politika. Ito po ay malinaw na usaping public accountability, public trust, paggagamit ng pondo ng bayan, at pananagutan ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Hindi lamang po mga kritiko yung nagsasalita ngayon. Mismo ng mga civil society, mga religious groups, business organizations, mga survey respondents, at mga ordinaryong mamamayan, nagsisimula na mga kababayan na magkaisa para ipanawagan na harapin ni Sara po ang impeachment process. At habang lumalakas yung panawagan ng publiko, mas lumalabas naman mga kababayan yung mas desperadong pagtatanggol ng Duterte Bloc sa Senado para protektaran po si Sara Duterte. Sa Okta Research, 69% na nagsabi na suportado nila yung impeachment laban kay Sara Duterte. Sa WR numero research, umabot po sa 90%.
ang naniniwalang dapat siyang sumalang sa trial kaysa magbitiw lamang. So ang ibig sabihin niyan, hindi po isolated opinion po itong impeachment push. Malinaw po siya na indikasyon ng public demand for accountability. Pagkawala ng tiwala at lumalawak na panawagang dapat niyang harapin ng trial. So habang pinapalabas ng mga DDS influencers, mga DDS propaganda machinery na bayad daw, scripted ang mga protesta, mas lumalabas mga kababayan na organisado at mas malawak ang social outrage laban sa Duterte. Duterte Black sa Senado. So habang sinusubukan mga kababayan nilang pigilin ang usapin, mas lalo na lumalawak po yung kilos ng ating mga mamamayan. So ngayon, nakikita natin mga kababayan ang matinding protesta sa harap mismo ng Senado ng mga civil society laban sa mga senador na boboto para baliwalain o ipagpaliban po ang articles of impeachment at mga ebidensya laban po kay Sara Duterte. Para po sa mga mamamayan, ang Senado ay dapat hindi maging proteksyon ng mga makapangyarihan. Ang tungkulin ng Senado ay dinggin ang kaso. Timbangin po yung mga ebidensya at pairalin po ang saligang batas. Hindi po yung magsilbi silang political firewall, damage control center, o kaya survival mechanism ng Duterte dynasty. So isa mga kababayan, sa pinakang malaking sentro ng galit ng ating publiko, yung questionably pong paggamit ng 612.5 million confidential funds ni Sara Duterte. Para sa mga Filipino, may na yung mga paliwanag kung bakit may napakalaking confidential funds sa isa pong ahensya na pangunahing nakatuon sa edukasyon. Habang maraming paaralan ang walang classroom, kulang sa kulang sa libro, mga kagamitan, at kulang sa suporta sa mga guro. At hindi lang yan mga kababayan. Patuloy din ang sinisigaw ng taong bayan ang hindi maipaliwanag po na sinasabing tinaguri ang hidden wealth. Yung 6.7 bilyong questionabling mga bank transactions ni Sara Duterte at sa kanyang asawang si Mans Carpio. Sa AMLAC-related allegations, abang walang malinaw at komprehensibong paliwanag si Sara Duterte, mga kababayan, lalo pong lumalalim yung duda ng publiko. So dahil dyan mga kababayan, hindi lang po mga militanteng grupo ang nagpapahayag ng suporta sa impeachment process. Formal na po na nagpahayag yung mga clergy groups o religious groups tulad po ng Clergy for Good Governance na binubuo po ng 12 mga obispo at mahigit sa 200 na mga pari. Kasama pa ang iba pang mga religious voices at mga sektor. Maging yung ibang mga business groups tulad ng Management Association of the Philippines or MAP, nanawagan na po sa Senado na tuparin nila yung kanilang constitutional duty. So ang problema naman po sa Duterte Black sa Senado, habang palakas ng palakas ang suporta ng publiko sa impeachment process, agresibo naman silang ipagtanggol ang Vice Presidente sa Senado. Imbes na hikayatin mga kababayan yung transparency, mas nakikita sila po na humaharang, nagpapabagal at sumusubok po na painain ang constitutional process. So lalo po itong nagpapataas ng duda tuloy ng publiko. So tanong nila ngayon, kung walang dapat na itago, bakit kailangang pigilan ang paglilitis? So nagmumukhang hindi tuloy rule of law ang pinagtatanggol ng Duterte Black, kundi yung political survival at personal interest ng kanilang grupo. At habang mas nakikitang parang defensive sila, lalong nakikita din ng publiko
ang kanilang political shielding, dynasty protection, at paggagamit ng impluensya para matakasan ang accountability. So akala mga kababayan ng Duterte camp, kaya nilang kontrolin ang public perception gamit ang mga propaganda, troll networks, emotional narratives, at victimhood politics. Pero habang lumalawak po ang mga protesta, ang mga survey numbers, mas malinaw na ngayon na hindi lang ito online discourse. Ang galit po ng publiko ay nasa survey, nasa lansangan, nasa simbahan, nasa civil society, at maging sa ilang sektor ng negosyo na. So ito yung kinakatakutan ngayon mga kababayan ng Duterte Bloc sa Senado. Ang unti-unting pagkawala ng kanilang dating kontrol sa public narrative.